Hello! I-share ko naman sa inyo yung aming bantayan trip nung Holy Week. Ayan. So, dumaan kami doon sa kabilang side, dito sa Naga ba? Kay gikan mig Argao. So, doon kami sa Naga, then Toledo, Balamban, Asturias, and so on. So, nagutom man yung mga bata kasi may baon man kami. Nag-park muna sa gilid at kumain. Okay? Ganyan lang. Dala ng baon, dala ng puso, o kay kung magutom, park lang sa kilid. Ayun, kaon. Diba? Ayan. Parating na kami sa Bantayan Island. So, yung sanakyan namin is hindi yung island, yung isa. Yung si Asnar Shipping. Yun yung sa Medellin kami galing. Okay, so pagdating namin, pumunta muna kami sa sa rest house. Doon kami sa friend namin na si Lorife. Thank you so much, ma'am, for accommodating us. Yung anak ko naglaro sa kambing sa labas. Maganda kasi doon kasi pwede kayong magpaluto ng mga seafoods, mga fresh na seafoods, at saka mura lang. So, yun talaga. Siya yung suki namin doon sa Bantayan Island. Pag may guest kami, doon nasistay sa kanila. Thank you, ma'am, Lorife. Napulol. O, gawin daw niyang pet yung kambing sa labas, ma'am. Sino kayang may-ari dyan? Ay, naku, matkin kintoy. So, after that, nagpunta muna kami sa beach, dun sa may Kota Beach. So, pagdating nyo doon, pwede kayong makapark sa labas lang ng beachfront. So, excited ang mga bata na maligo. Pero pagdating namin, yan yung sand dyan, ha. Para siyang mini Boracay, no? Long beach siya, tawag nito, yung shoreline ba? Long siya, tapos malinis, tapos yung sand is super ka pino, anong Tagalog dyan, di ko alam. Pero na-timing kami na walang tubig yung dagat. So, hunas siya. So, pumunta na lang kami dun sa medyo kay tubig. At nag-enjoy naman yung mga bata. Super enjoy naman sila. Timing na na walang water. Gusto talaga nila balik-balikan yung Bantayan. Kasi ang ganda talaga ng dagat. Ang ganda. Tapos ng second day, nag-Ugtong Cave na kami. Dayos lang siya sa Ugtong Cave. And then, if you want to check in, may mga rooms naman sila, yung Ugtong Cave. Maganda kasi sa Ugtong Cave kasi may dagat, may cave, at saka may pool. So, if you want to stay in Bantayan Island, I recommend Ugtong Cave. Kasi may private pool kayo if magstay kayo doon. Not super mahal naman. Tapos if gusto maligo ng dagat, maganda naman yung dagat din. And then yung sa cave, bawal lang yung mga bata, parang 14 years old above ang pwede. So yan yung cave. Si father-in-law natakot, ayaw daw niya maligo, nag-visit lang siya. So, yung mga bata din, nagpa-picture lang. Pwede naman magpa-picture lang dyan yung mga bata. Pero bawal sila maligo sa loob. No? 14 years old and above lang ang pwede. Hindi naman siya delikado. Safe naman, pero bawal lang talaga yung mga 14 years old din. Ayan, tingnan nyo. Dyan, ganyan kalinis yung water ng cave. So, nagkuha lang ako ng video. Kasi nagbantay pa kami sa mga bata dun sa pool na nililigo. Yan, grabe talaga. Sobrang lamig dyan. So, sa super init ng panahon ngayon, pwede kayo doon. So, yan yung pool ng private pool ng mga magche-check-in. So, ang ganda din ng pool. Ayan. Super nice siya. And then, nung Good Friday, hindi din namin na-miss yung binignit. Shout out to Ondo Robia. Nilutuan niya kami ng binignit. At saka sa partner niya. Hindi naka-absent yung binignit, no? Yan yung family ko. At syempre, hindi namin nakalimutang pumunta sa Santa Fe Church. So, nag-pray kami doon at saka nagsindi ng
candle before kami nagpunta sa Kuta Park, Madre de Dios. So, nag-pray muna. At saka nagsindi ng kandila. Para i-bless tayo lagi ni Lord. No? At para maka-travel naman ng marami. So, after that, pumunta na kami ng Kuta Park. So, super ganda yung Kuta Park din. Kung magbantayan kayo, puntahan nyo talaga yung Kuta Park. Sa Madre de Dios yun. Nasa mga 1 hour lang naman yung biyahe, no? So, hinabol namin yung sunset. Buti na lang nakapasok kami kasi meron namang mga procession doon. So, ayan yung entrance ng Kuta Park. So, makita nyo dyan sa pagpasok nyo yung saan natawag? Uniquely Madre de Dios. So, dyan, aakyat kayo dyan. Yun yung view niya. As in, super ganda talaga. Mahangin, makarelax kayo. Mataas, ano pa yan? Super taas pa yan dun sa dulo. So, stroll lang kayo. Marami ding tao pagpunta namin. Ganon din siya. Hunas siya. So, walang water yung dagat. Pero yung view ng sunset, as in, super ganda. So, nanginhas na lang sila. Nanguha silang piyo. Piyo, sa mga seashells. Super enjoy yung mga bata. Ayan, tingnan niyo yung view ng sunset. Super ganda. No? Ayan, dinala nila yung ibang nakuha nila. So, yan din. Meron din silang ganyan. Kasi paggabi na siya. Yung ibang lights, off lang. Yung punti lang yung pinailaw na kasi hindi na yan December. So, ipapailaw din lahat pag December lang. Ang ganda din. And then, syempre, yung kami ni mother-in-law, hindi namin na miss yung mga tanim nila kasi super plantita yung mother-in-law ko, si Maabit yan. Super ganda ng mga halaman nila, as in, pagpasok mo dyan sa gilid, grabe, ang gaganda, at saka ang tatambok-tambok. Healthy, super healthy. Ayan, dami yung mga mamahalin yan, di ba? Yung mga tanim na yan. Ayan, meron pa silang ganyan, monstera na rare, no? Wala akong ganyan. Ayan, mga mamahal na mga halaman. Super ganda. Sarap magdala ng isa. Sarap sa mata talaga. And then, yun lang po. Yung 2 days lang kami doon. Kasi, syempre, mauwi pa kami ng Argao pa. May, din, family na nag-antay doon. So, lang kami. Thursday, then Friday. 2 nights lang pala, 3 days. Then, nung Saturday, after breakfast, umuwi na kami. So, makay ulit ng Roro pa Argao. So, bumalik kami sa pinagdaanan namin sa Medellin kami pa rin dumaan yung Asnar shipping. Pwede nyo i-google yan, no? Mas mura siya. At saka pare-pareho lang yung time of travel. Alright, guys, thank you for watching. Please keep on watching my videos and reels. Please follow, like, and share. I love you.